Kapag pala ikaw ay nakikinabang sa isang ginagawa ng isang tao, you are enriching yourself at the expense of another. Example, meron siyang patubigan. Yung mga unang kwento sa mga farm. May patubigan siya at ginastusan niya ang irigasyon. Di ba? Pero dahil po ay nadadaanan din siya ng tubig ng irigasyon, ay siya rin ay nakakakuha o nakakapagpadaan din ng tubig. Di ho ba? So dahil po sa irigasyon na ginawa niya, siya ay nakikinabang din po doon sa dumadaloy na tubig. Opo, libre ang tubig. Pero yung irrigation na tinatawag na system, papaano mo mapadaloy ang tubig papunta sa lugar na hindi matutubigan, ay isa pong sistema o pamamaraan. Kaya yung isa pong gumastos ng irrigation at yung isa pong nakikinabang ng tubig na dumadaloy, ay isa pong simple example ng you are enriching yourself at the expense of another. Nakikinabang ka sa kanyang ginastos. Tama? Okay. O dito naman tayo sa association. Example, mayroong dalawang magkapitbahay, napapagitan sila ng poste ng Meralco. O sige, may poste ng Meralco sa pagitan ng bahay nila. Si bahay A ay nagbabayad ng monthly dues. Si bahay B ay hindi nagbabayad ng monthly dues. Kasama sa babayarin ang monthly dues ay yung bayad sa kuryente ng street lights. Sino po ang nakikinabang? Parehas. Pero sino ang nagbabayad? Yung isa lang. So therefore, ano po tawag doon? Yung isa ay, you are enriching yourself at the expense of others. Yung kapitbahay mo, nagbabayad. Pagkatapos ikaw, hindi. Parehas naman kayong naiilawan ng street light. Okay, o halimbawa naman. Halimbawa po, binabayaran din natin yung basura. Halimbawa, yung hauling, private hauling. Ganon din po ang sistema. Magkapit-bahay din, parehas sila nakukuhaan. Yung isa hindi nagbabayad, yung isa nagbabayad. So, ganun po nangyayaring sistema. Kaya po minsan, yun po ang lagi namin sinasabing principle. Do not enrich yourself naman sa iyong kapitbahay. Di ba? Di ba? Yan nga ho. Kaya kailangan mo ninyo mag-share. Okay. Now, maiintindihan natin. Sabi po ng batas. Sabi po ng Republic Act 9904, ang ating Homeowners Association o ang homeowners, ito po ang obligasyon to provide basic community services. Okay. So, nandito tayo sa isang subdivision, kailangan maramdaman natin yung basic community services. Ano ba yung mga basic community services? Number 1, security. Number 2, maintenance. Number 3, street lights. Number 4, yung roads natin. Number 5, yung management, yung administration. Number 6, yung garbage hauling and other basic services na may provide. Yun po yung mga basic services. Kung mga daily commodities, alam nyo naman ang kailangan natin, food, clothing, shelter. Diba? Pero pagdating po sa basic community services, ang pinakamahalaga ng security, street light, garbage hauling. Yan po. Ngayon, saan natin kukunin yan? Diba? Saan natin kukunin kung yan ang mga gastos natin? Halimbawa na lang po, itong 2025, kailangan natin masurvive ang isang taon. Tama po ba? So sa mga nag-a-accounting, alam niyo na po kung meron tayong annual budget, binabudget po yan taon-taon. So meron tayong budget buwan-buwan equals to the total of budget for 1 year. Example, tatanungin ninyo, ano ba ang mga pinagagastusan natin dito? Yan. Tayo po ba ang nagbabayad ng street light? Hindi. Sino nagbabayad? Kami. Okay, excuse na yun, ha? Okay, lusot na, ha? Lusot. Basura. Sino nagbabayad ng hauling? Kami din. O, lusot na. Okay, dalawa na. Security. Sino? Meron po ba kayo sarili security guard? O, yun ang wala. Kasi hindi na po provide ang basic community services. Maasa tayo sa barangay. Di ba?
Ngayon, pag sumablay na nagkaroon ng nakawan, kahit sino sisisihin? Barangay. Sino pa? Siyempre, PNP at City Hall. Pero dapat tandaan ninyo, kailangan i-provide pa rin natin yung basic community services na yan dahil nasa batas yan. Eh di kung wala rin pala tayo, huwag na tayo maningin ng monthly dues. Okay, eto ang clubhouse, kuryente, itong opisina. Sino nagbabayad? Homeowners. O sige, palagay na natin may kontraktor yan. Magkano ang monthly expenses dyan? Magkano ang maintenance yan? Kuryente. Asan ang ating treasurer and auditor? Magkano? Okay, so yun ang dapat natin malaman. Okay? Ano ba yung mga ginagastos natin dito? Yun ang number 1. Kasi nga tayo ay magpo-provide ng basic community services. Iba pa yung special charges. Okay? Number 1. Sabi niyo, lusot na tayo sa kuryente, sa street lights. Okay. Sige po, solar. Pwede po yan. Okay po, natawag po si... Ngayon, at gusto ko lang po malaman, ano yung ating gastos? Di ba? Dapat naiintindihan po natin, tayo po'y gumagastos. Saan? Tignan mo, hindi makapagsimula. Maintenance. Ano po mini-maintain? Sa gamot. Ay, kiko. Hindi po, tita. Expenses natin dito sa community. Okay. Ulitin ko, ha? Ulit. Sabi nyo, streetlights, wala tayong binabayad. Dahil sagot ng munisipyo. Okay. Okay, tubig, kanya-kanya po yan. Tama? Ang may hawak niya, prime water. Tama? O, sige. So, iba po yung daily household expenses. Ang inaano natin, yung community basic services. In-enumerate ko nga po yung basic services. Di ba? Ulitin ko. Security, maintenance, street lights, garbage hauling, administration or admin. Okay, yan. Mga 5 basic pa lang yan. Alam niyo po ba, may kasama pa pong mas matinding gastos. Ito ang real property tax. Opo, mga bahay ninyo. Pero itong tinutungtungan natin at yung dinadaanan natin kalsada ay lupa rin po yan. Lupa rin po yan at may titulo yan. Yun nga, hindi pa ho naka-turn over yan. Kaya pag nag-usapin tayo at pinuntahan natin ang assessor's office, ito pong mga open spaces natin, basketball court, road lots, ay yan po ay subject for real property taxes. Kaya po meron tinatawag na PD 957. Ano ba yung PD 957? Sabi po ng batas, kapag ang developer po ay completed na at wala na po siyang dagdag na trabaho pa, tapos na, magpa-file na ng Certificate of Completion na yan sa HLURB o DSUD. Katumbas po niyan, siya po ay aatasan ng ng DSUD, sasabihin sa kanya, mag-apply ka ng donation in favor of the LGU. Doon po dumadating yung tinatawag na turnover. Pero sa batas po, walang word na turnover. Ang ibig sabihin lamang niya, kapag tapos ka na developer, ang option mo is to donate road lots, open spaces sa local government unit. Donation. So once na na-donate na ito, ibig sabihin from the developer to the LGU, si LGU na ang magiging may-ari ng mga lupain o road lot, ganyan. So therefore, wala nang bayad ang amilyar. Because you cannot tax the government by itself. Di ba ho? Kasi pagmamay-ari ng government. Pag pagmamay-ari na ng government o government property na yan, pwede na po natin pagawa at bigyan ng pondo. Bakit? Hindi po tayo pwede maglabas ng pondo para pagawa ng isang lugar o isang area o isang lupa na private property. Because that is a malversation of public funds.
Hindi po tayo pwedeng gumastos ang gobyerno sa isang lupain o sa isang pribado. Bawal po yun. Kaya po nagtataka kayo, usapin natin to noon pa. Bakit hindi mapagawa yung bahang-baha namin dyan? Bakit hindi natin ma-repair ang mga drainage dito? Kasi po ang mga roadlots natin ay still under the name of the developer. So hindi po kami makapaglabas ng pondo at hindi rin makapaglabas ang pondo ang DPWH para pagawa niyan dahil the roadlots are still private. Okay? So yun po ang dahilan. Ano ang pwede natin gawin? Kailangan po natin makulit lahat ng titulo, pagsama-samahin, at kung sakali pong andyan na papatawag ng DSUD ang developer. Sino ba ang developer? Si Camille Villar or Senator. Timingan na natin, tatakbo naman sila eh. Pero alam niyo ho ba ang chismis? Kahit nga ho yung Wood Hills, ganun din ho ang problema. Wood Hills, ito pong kami na ang ating Milan, hindi po magkaroon ng covered court. Wood Hills po, nagkipag-usap na rin sa akin bago rin po ang pamumuno nito. Pinag-uusapan na namin yan. Pero sabi nila, hindi ko alam kung totoo ito. Siyempre, mga titulo yan. Di ba? Camellia Homes. Lahat yan titulo. Ito, yung mga nandiyan dyan rodas, titulo. Pinaiikot nila yan sa bangko. Nakapangalan pa rin ho sa kanila yan. Kaya nga ho, dapat po, malaman nila, halos-halos lahat po ng Camellia, mag-ikot po kayo. So, totoo lang, walang covered court. Wala po. Dito sa Wood Hills, halos kasabay natin, Wood Hills, tsaka ito eh. Magkasabay po yan. So, kahit po ngayon mag-attempt po tayo, kausapin po natin, punta tayo sa office ng Camellia, yung developer. Ang hirap pong kausapin para po magkaroon lamang ng donation. Number 2, problema na rin po sa DSUD yan. Kasi hindi nila mapatawag at lagi, kasi kailangan na nilang makakuha ng Certificate of Completion. Yun po yung unang requirement, Certificate of Completion. So ngayon po, nung nakaraang consultative meeting natin dito, sabi ko nga po, magtulong-tulong po tayo. Kailangan po natin makuha ang mga dokumentong yan. Yung mga certified true copy ng title ng basketball court, ito pong area open spaces na to, yung road lots natin, tapos na problema natin. Tutulungan ko na po kayo, ako na po mismo kakatok sa DSUD para ma-turn over ang ating subdivision. Ngayon, ang tanong, turnover, consistory, ano ba ibig sabihin yan, di ba? Okay, ang lagi natin iniisip, kapag ka-turnover yan, nako, public place na to. Di ba? Mga ganun. Nako, papasok na yung mga jeep dito. Nako, biglang mga ibang tao na pupunta rito. Hindi po. Ang sabi po ng PD 957, kung anong purpose niya, ganun pa rin ang purpose niya. Kung basketball court yan, basketball court pa rin yan at pwedeng mapaganda ng lungsod ng San Pedro dahil po mapopondohan po ng ating pera ng taong bayan. Ganun po yun. Kasi po sabi doon sa batas, ang bagay o mga na-turn over sa city government shall remain the purpose kung ano po siya. Hindi pwedeng pag na-turn over ang basketball court, kinumbert sa daycare center. Hindi po. Bawal po yun. Dahil always subject for the consent or approval of the authority. Sino po yung authority? National Housing Authority, NHA po. Hindi po pwedeng baguhin. Pwedeng pondohan, pwedeng pagandahin, pero hindi pwedeng baguhin ang purpose. Kung road lot yan, mapapaganda. Mapapaayos natin, papabago natin ang kalsada, magagawa natin ang bagong drainage system. Yun po yun. Kaso nga lang po, kailangan po talaga na naka-turn over po yan sa City Government of San Pedro by means of donation from the developer in favor of the local government unit. Yun po yung lagi nating inaantay. Kaya po tayo, ang
para masimulan po natin, hanapin natin yung titulo. Yun lang po. Okay, nasaan? Madali lang po. Ganito technique. Meron mga lumang amilyar o tax declaration. Okay? Dalawa po pwede niyong hanapin. Tax declaration o yung record sa assessor's office sa City Hall, sa Treasury. Or mismo, kung meron kayong nakikitang mga TCT number, may lista po yan. Pwede po nating diretsuhin ang Registry of Deeds para makakuha tayo ng certified true copy. Yes, ganun po ang gagawin natin. Kaya sana po ay magtulong-tulong tayo. At tayo po ay konti-unting sadyain na ho natin. Kung meron pong gastos, talaga pong magiging parte ng gastos ng HOA yan. Pero at the end of the day, yan po ay magiging pabor sa inyong lahat. Para po magawa na ho natin ang mga dapat ipagawa po dito. Lagi ko nga pong binabanggit kay Mayor, Mayor, yung ating lugar doon, sa Camellia, sa Aurora, paano ba natin gagawin? Sige, patawag mo muna ang Senro, palinis natin. Sige, papuntahin ang bombero, palinis natin. Pero hanggang ganoon lang yun. Linis tayo ng linis, papupuntahin namin ang city engineering para ma-inspect ang mga problema. Hanggang doon lamang yun, pandali ang lunas. Pero kung gusto natin ng pangmatagalang lunas, ay talaga pong malawak ang proyekto. Ito na po yung road repairs and maintenance, which is manggagaling either sa ating DPWH or sa Office of the Mayor or the City of San Pedro or pwede rin naman po sa Office of the Representative. Marami po pwede pagkuhaan ng pondo. Kaya lang, hindi mapondohan. Again, bakit? Kasi private property pa din po itong Camellia. Paano pa? Ma'am? Ay, HOA. Kakayanin ba ng pondo ng HOA? Hindi nga kaya. Okay, so ang tanong, eto na, balik na tayo sa homeowners dues. Magkano ang monthly dues? 125 pesos. Okay. Saan aabot ang 125 pesos mo? Hindi ko po minamaliit, pero pag pinagsama-sama, malaki. Pero ang tanong, ano ba kasi ang pinaggagastusan? Di ba? So yun ang mahalaga. If we contribute dito, ilan ang household, ilan ang bahay, ilan ang homeowners. For example, we have, ang latest census ay 586. Okay. Matanong ko po, ano ang collection percentage efficiency natin? 60% ang collection efficiency. Wow! Very humble yun, 60%. Ibig sabihin, pasado. Lagpas sa kalahati ay nagbibigay. Majority. Di palakpakan natin ang ating mga sarili. So, 60% ay nagko-contribute ng 125 pesos monthly. And this 125 pesos monthly contribution will be devoted to what? Basic community services. Ano yung basic community services natin? Balik na naman tayo. Diba? So wala. Sabi nyo, walang kuryente. Street light, wala. Garbage hauling, walang problema. Okay. Security, wala. Kasi hindi natin ginagastusan kasi wala tayong security. Okay. So ngayon, kailangan natin ng projection. Kaya nga may annual budget. Pag sinabing mong annual budget, nandiyan dyan yung expenditures. Nandiyan dyan din po yung mga possible revenue. Ano ba pinagkakakitaan natin dito? Rentals ng basketball court or ng ating clubhouse? Ang tanong, may mga certificate na mga petty incomes na lang yan. Pero ang mga major revenue po ninyo is yung rental ng homeowner clubhouse, yung basketball court, at yun lang po. So ngayon, may revenue po ba tayo? Meron po ba?
Ano pong pinagkakakitaan natin? Maliban po sa mga certificate. Kasi barya lang yun eh. Ha? Sige po, tinatanong ko po muna. Huwag muna tayo magturo-turuan. Tayo yung nag-uusap lahat. Open-minded tayo. So, hindi natin alam. Pero ito po, brainstorming. Ano ang sa tingin ninyong pagkakakitaan natin dito sa Camellia? Clearance. Magkano po ba ang clearance? Para saan po? 300 pesos ang clearance para sa business permit. Tama? Okay. O ilan po nag-a-apply ng business permit dito? Ilan? Baka sasampulaan. O, hindi rin income yun. Although pwedeng sabihin natin revenue for one time, sa isang buwan lang yun, sa susunod na taon, sa susunod na buwan, wala naman na maghihingi ng clearance eh. Ang inaano ko ho, yung permanent revenue ho ninyo. Permanent income. Di ba? Hindi po income ang monthly dues. Hindi po income ang monthly dues. Yan po ay contribution ng mga members for the purposes of basic community services. O yun, naintindihan nyo. May monthly dues po tayo, meron tayong basic community services. Opo, rentals. Ito po bang upuan? Nagpaparental ba kayo ng upuan? Hindi po. Wala po rin tayong rental ng chairs. Okay, so walang income. Agree ba kayo? Walang income? Walang revenue? So anong gagawin natin para magka-revenue tayo? Ayusin natin yung ating basketball court. Nag-contribute tayo. Magkaroon tayo ng special assessment. Yung ating na-contribute, ideklara. Magkaroon tayo special assessment for the project. Minsan doon na pupunta. Sabi niyo nga, wala kayong binabayarang kuryente, wala kayong binabayarang hauling. E di na-contribute, i-invest natin para magkaroon ng income. Tama? Ayan? Parang ayaw niya. Ang tanong ba, kasi sabi niyo 60% ang collection. Abay, meron yan. Opo, pwede gawin natin. Pera natin yun. Pera niyo ho, ang gagawin niyo. Lilinisin niyo lang, papagawa lang yung court. Ngayon, yung mga board, yung mga ring, pwede po yan manggaling sa City Hall. Yung mga ganyan, pwede po yun. Yun, tulong-tulong tayo. Tapos yung mga pintura, pwede natin mapasulisit. Yung ilaw, pwede rin natin. Basta at the expense natin, yung lahat po gagawin. Pero yung sinasabing major project, papagawa natin ng covered court, etc. Iba po yun. Ngayon, pwede ho natin mag-invest. Kailangan gumastos para po mabuhay ang inyong dapat pagkakitaan. Gawin po ninyo. Po, okay po yun. Kaya lang nga, kailangan natin kumilos in the long term. We need to do that. Pansamantala po, pag-isipan ninyo ano ang pwedeng pagkakitaan natin dito. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa collection ng monthly dues. Kaya ulitin ko, ano ang basic community services na pinoprovide ng HOA natin? Wala. Okay, so ngayon magkakaroon na. Payag ba kayo? Payag po ba? O sige, asan po yung mga members of the board dito sa harapan? Dapat nandito lahat eh. Pwede po bang patawag ko? Kayo magtago dyan dito kayo sa likod ko. Opo, mapapaintindi ko po sa inyo lahat yan. Okay, asa na? Dito tayo. Tayo po ay hinalal ng ating mga kababayan. Ay dapat makita po tayo sa harapan. Yan. Okay? Sige po. Yan. Yan po nasa harapan po natin, sila po ay ang ating mga kakampi. Okay po? Sila po ay nagbubuwis din ng kanilang oras, pagod, hirap, at minsan sa lapi. Sila po ang tumatayo po ninyong mga nagpapalakad din po ng ating Homeowners Association. Pwede po ba natin silang ma-appreciate kahit paano? Palakpakan po natin sila.
So maraming salamat po sa inyo sa ating Homeowners Association dahil po sila ngayon ay humaharap po sa inyo.